Good day, listeners! So, welcome sa panibagong episode ng aming podcast na Kwentuhan sa Bahay-Bahayan. And for today's episode, pag-uusapan natin ngayon ang isang makbuluhang topic na patungkol sa social media and its impact on teen life. Pero bago ang lahat, alam naman natin na ang social media ay ang mga online platform na kung saan people can connect, people can interact, and people can share with each other. Gaya na lamang ng Facebook na ginagamit natin, Instagram na madalas na ginagamit, at syempre, hindi mawawala ang TikTok. Or kung ano man gusto nyong social media platform na gamitin. Pero alam nyo ba na ang time spent or yung oras na ginugugol ng tao globally or average globally is 2 hours and 20 minutes. Pero kung ikukumpara ito sa kung ano ang oras na ginugugol ng mga teenager, which is very alarming kasi 4.8 to 5.8 hours ang ginugugol ng mga kabataang katulad namin. No? That stats is brought to you by Statistica.com. Pero, partner, ano ba yung sa tingin mo magiging topic natin para sa ngayon? Magiging topic natin sa tingin ko ngayon is yung kung paano nakaka-apekto yung social media sa ating mga kabataan. Lalo na alam naman natin yung social media is malaking oras ang ginugugol ng mga kabataan sa social media. Ito nga meron ako nabasa from Pew Research Organization. Did you know that teens use YouTube more than any other platform we asked about? But they also widely use TikTok, Instagram, and Snapchat. 9 out of 10 teens say that they use YouTube. Majorities also use TikTok with 63%, Instagram with 61%, and Snapchat with 55%. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung main topic, partner. Pero bago ang lahat ng yan, kasama natin ngayon yung mga student from Maymont National High School. So, Good day. pakilala mo naman sila. Nandito na nga yung ating mga participants from Maymont National High School. Nandito si Jan Eric Legaspi, si Jay Limato, Alsaid Cabaluna, Elis Lumanta, Kervin Gismundo, Jason Asansa, at Shanley Cruelda. At kami naman ang inyong host for today. Ako si Milan Galdones, kagapay si Ashley Oraye. Muli, ito ang kwentuhan sa bahay-bahayan na may title na The Impact of Social Media on Teen Life. Ayan, good day sa inyo mga students from Maymont National High School. Ayan, ready na ba kayo sa mga inihanda namin questions? Ready. So mukhang ready na kayo na sagutin yung mga inihanda naming tanong para sa social media and its impact sa teen life. So, alam niyo naman yung social media, di ba? Yung social media, madalas natin gamitin yan, lalo na kayo mga kabataan. And for our question, ano ba yung mga impact ng social media para sa inyo? So, simulan muna natin sa positive. So, para sa akin, yung positive impact na social media sa aming mga kabataan or teens, mas napapadali yung pagkatuto namin sa isang bagay. Kasi nga, madami na yung videos na related sa pag-aaral namin, mas napapadali namin yung pagkatuto sa isang bagay. Oh, so social media is diverse, no? Pwede ka matuto. Agree. Para sa akin naman, ang positive impact sa akin ng social media ay nakakatulong sa akin to gain knowledge through searching, watching some tutorials, and sa sobrang daling maka-access nito, magiging aware din tayo lahat sa mga nangyayari sa paligiran natin o sa bansa natin. And makakatulong din to para makausap natin yung mga mahal natin sa buhay kahit nasa malayo sila. Para sa akin naman, yung positive impact ng social media is pwede ka gumawa ng business, pwede ka magbenta tulad ng online shopping o kaya sa mga games, pwede ka mga pilot, yun. Pwede ka Entertainment. Pwede ka rin kumita, no? 20%. Marami pa lang, no? 20%. Positive impact. Para sa Pero, inyo naman, partner, ano yung sa tingin mo yung mga iba pang mga positive impact na ito? siguro yung accessibility na lang, no? Kasi, yung accessibility kasi, no? Lahat tayo pwedeng maka-access ng social media, no? Kailangan lang natin ng mobile device o kahit anong device na gusto nyo. Tapos internet. Yun, pwede nyo na ma-access. May mga positibong sinasabi nyo kanina, di ba? Yan, mga videos, mga knowledge, information. Pwede nyo makapag-communicate sa mga nyo. Marami talagang magandang epekto yung social media. Pero, Siyempre, hindi mawawala yung mga negative impact na ito. Kung may positive, may negative. Sa tingin niyo naman kayo mga kabataan, ano yung mga naging negative impact ng social media para sa inyo? Para sa akin, sa negative impact ng social media, hindi na mawawala yung cyberbullying. Kasi yung mga bully doon, meron silang
lakas ng loob mambully kasi hindi naman nakikita yung mukha nila at pwede silang gumawa ng iba't ibang account para mambully. At yung victim na yun, pwede maapektuhan yung mental health nila. Kaya, negative talaga yun sa social media. Considering na yung social media is, place na ng mga teens ngayon. Totoo yun. Talagang nakakataas na risk yun sa mental health natin. Tsaka, lalo na yung sa natin, pagtulog, yung sa pag-manage natin sa time natin, nahihirapan talaga na malaki siyang distraction. Tapos bukod doon, yung marami ding bata na agad, na-engage na agad sila sa social media. Di ba dapat 18 plus pa, di ba? Kasi, di ba, yung mga bata ngayon, mga 5 years old may social media na may access na sila. So, yung marami silang napapanood na hindi maganda. So, ginagawa nila kasi akala nila tama yun. Parang kinakopya lang nila, no? Parang 6'7", no? Sabi nila kasi, akala nila tama kasi matanda yung gumagawa. Saka dagdag ko pa sa isa pa sa mga negative, yung mga AI videos sa social media, mga kumakalat na gano'n. Lalo pati yung mga picture, pwede na mapagalaw, lalo na nakakaalala mga talaga. Yung Sora, di ba? Sa Sora Bino, parang basta yun. Parang naging totoong buhay. May totoong buhay, mga lang. image. Para sa akin naman, ang negative impact ng social media ay yung mga taong gumagawa ng misinformation o fake news gaya ng walang pasok bukas o may mga paparating na bagyo. Pag nakita mo kasi yung pasok mo, parang agad Uy, ang saya. Grabe yung ngiti. Grabe yung ngiti mo, mga budang Pero makasabing ibigan, uy, pre, peke lang pala yan. Nice. Ayun na nga, narinig na natin yung iba't ibang mga side ng social media. May positive, may negative. Pero partner, ano ba yung mga mapapayon sa kanila, mga dapat nila gawin para makaiwas dito? So, okay, mga listeners, makinig kayo na mabuti dahil sasabihin ko sa inyo yung mga tips and tricks para maging maayos ang ating pamamalakad sa social media. Lalo na sa mga kabataan dyan. Okay? First is we need to learn how to set boundaries. Kailangan natin mag-limit ng screen time and designated phone-free zones. Kumbaga, touch grass. Kung sa gaming community man yan, no? Matuto tayo gumala sa wag tayo magpakain sa cellphone natin, no? Next is think before you post. Maraming bagay sa social media ang mga false information. Gaya ng mga sinabi ng mga kabataan kasama natin ngayon, no? Laganap ang fake news. Lalo na sa pag-usbong ng AI. That's why we need to think critically before posting or sharing what you see online. And lastly, be kind online. Treat people like you treat them in real life, no? Hindi pwede na masama ka sa online, no? Tapos personal sobrang bait mo. Kailangan maging balance tayo. Kung mabait ka sa online, kung sa personal mabait ka, kailangan mabait ka rin sa online. That's why we need to respect each other, fairly. So ayun na nga, narinig natin yung mga positive and negatives. Yung social media, yung sa positive naman is makakatulong to sa ating learning, mas mapapadali yung pag-access natin sa mga gusto nating malaman. And sa communication din sa ating mga loved ones para mabilis. And nakakatulong din to para i-self-express natin, lalo na sa mga taong mahiyain. And lastly, makakatulong din to sa pag-usbong ng ekonomiya natin. Nakakatulong to kung mabilis natin malaman kung ano yung mga nangyayari sa bansa natin. Siyempre, di nawawala yung negative side nito. Yung katulad na nga ng cyberbullying na nangyayari, lalo na sa mga kabataan na nakaranas nito. And minsan nakaka-apekto rin to sa ating mental health and nakaka-distract to. Kaya naman, social media is powerful. What matters is how we use it. Stay smart, stay aware, and stay balanced. And maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aming programa or podcast na pinamagatang Kwentuhan sa Bahay-Bahayan. Hanggang sa muli, listeners, paalam. Alam.